Okay mo matindi, gagawa tayo ng microwave. Sabi ng customer, hindi daw po ito umaandar. Ngayon, plug-in muna natin. Tapos tayo doon. Hindi nga siya umaandar. Okay, tingnan natin kung bakit. Okay, buksan na natin. Okay, gagamit tayo light tester. Titingnan nyo lang yung ilaw. Pag umilaw yan, ibig sabihin po ang fuse. Pag hindi umilaw, ibig sabihin busted ang fuse. Ito po yung fuse niya. Hindi umilaw. Busted po yung fuse niya. Ngayon ang tanong, bakit na busted yung fuse? Pag ganito po kasi, kailangan unang-unang nyo po titingnan. Pag busted yung fuse, titingnan po natin yung capacitor kung shorted ba o hindi. Ito po ang capacitor, nasa ilalim. Ito. Tatanggalin ko muna. Tanggalin muna natin ang kanyang diode. Nandito yung diode niya. Diode ito. Ang tawag po dyan diode. Ang diode naka-ground sa body. Huwag niyo po kalilimutan yan mga putingting. Pag nagtanggal kayo, dapat ang diode naka-ground sa body. Okay. Titingnan lang natin. Pag buwang pag hindi shorted ang capacitor, ibig sabihin magandang senyales dahil not na-fuse lang siya talaga siya, no? Ngayon, ito ang ating capacitor. Ito. Yan ang capacitor natin. Tatanggalin lang po natin ito. Pag wala sa transformer, merong fuse papuntang capacitor. Yan lang po tatanggalin natin. Okay, tanggal na. Ngayon, iti-tester natin sa aking light tester. Pag umilaw yan, shorted. Pag hindi po umilaw yan, ibig sabihin, good ang capacitor. Ngayon, titingnan natin kung shorted ba o hindi. Oh, shorted. Umilaw. No? Ibig sabihin, shorted ang capacitor. Kaya, pumutok yung fuse. Papalitan po natin itong capacitor. Okay, tatanggalin natin ang linya ng magnetron. Isa dito nakalinya sa magnetron. Ito, magnetron, ito yung linya. Yung magnetron may kasama siyang diode. Ito ang diode na. Okay, papalitan natin to. Ang nakalagay 0.92 UF. Yan ang papalitan natin. Hanap tayo. Okay, ito yung sira. Ito yung papalit natin. Ngayon, titingnan natin sa ating light tester kung ilaw to o hindi. Hindi siya umilaw. Ibig sabihin, good tong capacitor na to. Pag sira, umiilaw. Yan ang tandaan nyo, maputinting ha. Basta tumilaw siya, sira siya. Pag hindi siya umilaw, good siya. Ito yung papalit natin. Okay? Ang paglalagay ng uli ng capacitor ha, ulitin ko ha. Ito magmula dito sa magnetron papuntang capacitor, meron siyang kasamang diode sa isang terminal. Sa pangalawang terminal, ito, magmula dito sa capacitor, may fuse papuntang transformer. Ganyan po paglalagay ng capacitor mga putingting. Ngayon lalagay ko na ito dito sa lalagay niya. Okay, nalagay ko na ang capacitor. Ngayon itong diode natin, kailangan natin i-ground sa body. Importante po yan ha. Ngayon, yung fuse naman tatanggalin natin.
So, dito sa amin wala nabibiling fuse na ganito. Ha? Ang ginagawa ko lang dito, nilalagyan ko lang ng ilang hibla ng wire. Pero gumagamit po ako yung kulay silver na wire, no? Kasi mas mataas ang ampere ng silver na wire kaysa dun sa copper wire na kulay kulay gold, no? Ngayon kukuha lang tayo ng mga tapakan ko lang tong ano niya. Tanggalin lang natin yung balot. Ngayon ang gagawin ko, kukuha lang ako ng mga 8 hibla. Bayat sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na lang. Medyo makapal na. Ano? 7 hibla lang, na? 7 hibla ng wire na kulay silver. Ito ang gagawin natin fuse. Ngayon itong fuse natin, hihinangin natin dito, na? Tapos hihinangin natin sa kabila din. Siya magiging fuse po natin ganyan. Ha? Okay? Eto mga budingting, sinusubukan ko na. Malapit na po matapos yung timer. Medyo nagmamadali lang po tayo mga budingting. Dumating na po kasing customer. Kailangan po niya ito eh. Gagamitin niya po sa Pasko. Pag ganito po kayong microwave na laging pumuputok yung fuse, pag nilalagyan niyo yung bagong fuse, shorted po ang capacitor. Ngayon tingnan natin kung mainit na nga ba ang ginawa natin. Kung okay na ba siya. Okay na po. Umiinit na po ang ating ginawang microwave. Okay mga budingting, Merry Christmas po sa ating lahat and Happy New Year. Magkaroon po nawa tayo ng masagana at mapayapang bagong taon. Okay mga budingting, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.